tungkol, hallelujah, ang Diyos ay tumutugon na anahan sa mga pagpupuri ng mga tao ng Diyos, sa mga anak ng Diyos. Kaya kapag tayo nagpupuri sa Kanya, praise God, ang Diyos ay nananahan po sa atin. Kung gusto natin na makulong, kung gusto natin pagpawalain, kung gusto natin na tayo po ay kasiyan ng Espiritu ng ating Panginoon, kailangan natin purihin natin ang Diyos sa Espiritu ng Panginoon. Amen ba purihin natin ang Panginoon? Hallelujah! 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 Glory to God! Salamat po, hallelujah, sa ating Diyos, sa inyong rin suporta po sa ating pong pagpupuri sa Panginoon, sa ating pong pag-out sa Panginoon, sa pag-suporta mga financial, gano'n rin sa suporta sa pag-akay ng mga kaluluwa. Ang Diyos ang mabigay sa atin ng reward dahil po sa binabala ng kasulatan sa 1 Corinthians 15 verse 8, at sabi ng salita ng Panginoon, steadfast always, tayo magpatibay ng patatag, knowing this, that your labor is not in vain in the Lord. Nalalaman natin ang ating mga pagpapagal ay hindi nasayang po sa ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Amen and amen! Hallelujah! Hallelujah! So, sa ating pong pagpatuloy po sa Panginoon, mayroon bang prayer request, bibigyan natin ng daan. Since magdagdag, sino po may prayer request? Wala na po. Ay po ay manalangin at ang ating pong paksa ngayon na the law of death and life, ang batas ng kamatayan at ng buhay. May batas po kamatayan at may batas rin ng buhay. Kaya ang sabi po sa Deuteronomy chapter 32 verse 39, see now that I, tingnan nyo at pansinin natin na ako nga. Ang sabi ng Panginoon, even I am He, na ako nga ito. And there is no God with me, wala nang ibang Diyos liban sa akin. At ang sabi ng Panginoon, I kill and make alive. Ako ay pumapatay, sabi ng Diyos, at nagbibigay buhay. I wound and I heal. Ako ay nagsusugat at siya rin po ang nagpapagaling. Is there any that can deliver out of my hands? Wala pong mailagak po sa kanyang kamay kung hindi po papalapitin ng Diyos ang mga kaluluwa po sa kanya. So, wala pong makatatakas kamay ng Panginoon kung tayo po ay gumagawa ng kamalian sa Panginoon at kaya rin tayo tutulungan ng Panginoon sa kamay ng Panginoon kung gumawa tayo ng mabuti sa Panginoon. Amen ba? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Tayo po nanalangin, mapagpalang Ama, mga pangyarihan sa lahat. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Bless niyo po, Panginoon, Lord, ang iyong mga salita, Panginoon, namin pong pinapanghawakan po, Panginoon. Bless niyo po ang bawat isa na narito, Panginoon. Ang mga sagabad lang aming pong inakalian, sinasaway sa pangalan mo po, Panginoon. By the name of the Lord Jesus Christ, by the blood of Jesus, by the power of the Holy Ghost, in the name of Jesus, Lord, aming pong inakalian, gawa ng Holy Spirit, in the name of Jesus Christ. Pour out the Holy Ghost and fire. Pour out, hallelujah, healing and deliverance. Lord, pagaling mo, Panginoon nga po namin, Panginoon, si Francisco, kung ano ang pagkamali niya, patawarin niyo siya, according to your, hallelujah, forgiveness, na to yung loving and mercy, you can able to, O God, give her, Panginoon, total deliverance upon her. Declare, Panginoon, total deliverance, in the name of Jesus, in Psalms 107, verse 20, you sent your words to help them, and deliver them from the destruction. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless your blessed one, Panginoon. Bless your name, Panginoon. Let your Shekinah glory dwell upon this place. In Jesus' name. In Jesus' name. Lahat mo sabi, in Jesus' name. Hallelujah. Punin na ng Panginoon. Palakang ng Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God, Lord to God. Amen and amen. Punin ng Panginoon. Ay po, makapo na po. So,
Hangad po ng Panginoon na magkaroon po tayo ng buhay. So, ang batas ng kamatayan at ang batas ng buhay ay kaloob lahat ng Panginoon. Sabi po ng Revised Version sa Tagalog, alamin ninyo, ako ang Diyos, o ako lamang, maliban sa akin, ay wala ng iba. Siya lamang, wala na ibang Diyos. Maliban sa Kanya, wala na ibang Diyos. Ako'y pumapatay at nagbibigay buhay. Siya po ang pumapatay at nagbibigay buhay. Ako ang sumusugat at nagpapagaling din naman. Siya ang susugat sa sinumang taong hindi po nararapat sa Panginoon at siya rin po ang magpagaling kapag tayo ay magsisisi ng ating kamalian sa Panginoon. At ang sabi niya, wala nang mga pagpipigil sa anumang sa aking gawin. So kaya po ng Panginoon abutin ka upang pagalingin, kaya po ng pagagaling ka ng Panginoon, kaya po paparusahan ka kapag hindi ka nagsisisi ng iyong mga kamalian sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mga pangako. Salamat po sa kanyang pangako. Salamat po sa kanyang grasya. Salamat po sa kanyang pag-ibig. Dahil sa kanyang pagmamahal, tayo po ay sinasaway. Dahil sa kanyang pagmamahal, ay pinapagaling tayo. Sa kanyang pagmamahal, hiniligtas tayo ng ating Panginoon. Amen and amen. Hallelujah! Amen ba? So yun po ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaganda ng ating Panginoon na kung saan ay hindi siya nagbabago. Kaya po ng Diyos pagagaling ka, kaya ng Diyos palalayain ka, kaya ng Diyos patitiwasahin ka. Amen ba? Walang imposible sa Panginoon. In Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Sa Diyos ay wala pong imposible. Kailangan po tayo magtiwala po sa Diyos. Amen ba? Kaya kapag tayo lumayo sa Diyos, nandyan po ang kamatayan. Kapag tayo lumapit sa Diyos, nandyan ang buhay. Kapag tayo lumayo sa Diyos, nandyan ang kapahamakan. Masugatan ka, mapapahamak ka. Kung nandyan ka sa Diyos, ay magpagaling sa iyo, magliligtas sa iyo, magbigay sa iyo ng tiwasayan, magbigay sa iyo ng kapakinabangan sa buhay mo, magbigay sa iyo ng kasiyahan sa buhay mo. Only God can give us peace and joy and happiness through the Holy Ghost. Amen ba? Through the Holy Ghost. So, ang buhay po ng nilalang ay nahalintulad po rin sa isang nilalang ng Panginoon sa mundo nito. So, ang buhay natin ay mayroon pong process. Tayo po ay pinuprosiso ng Panginoon. Tandaan natin yan. So, ang tao, sa kanyang pagprosiso, ang sabi niya sa Genesis chapter 2 verse 7, God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Hinubog tayo ng Panginoon, dinapras tayo ng Panginoon sa estima ng kanyang kapangyarihan. Tayo ang obra maestra ng Panginoon. We are the masterpiece of God. At hininga ng Panginoon ang tao sa kanyang ilong at sa kanyang pagbibigay ng buhay. A breath of life, siya ang nagbigay ng buhal ng buhay. Buhay na kasiyasinan, buhay na kagalingan at katiwasayan. Kung tayo po sa Panginoon, it is the breath of life. It is the gift of God. Alam niyo po, ang buhay ay kaloob ng ating Panginoon. Ang kaligtasan po ay kaloob ng ating Panginoon. Kaya po, ang kaligtasan, whosoever will. Ang buhay, whosoever will. Kung gusto mabuhay, tanggapin mo ang buhay. Kung gusto mo kamatayan, tanggapin mo rin ang kamatayan. It is your choice. It is your destination. It is your, mga kapatid, pagpapasya. So ang buhay ay nahalintulad na isang nilalang butterfly.
Ito po ay nasasalarawan po sa ating caption. The butterfly can change in the process. So mga kapatid, ang sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 21, Behold, I show you a mystery. Narito ay binigyan ko kayo ng isang hiwaga. We shall not all sleep. Hindi po tayo lahat ay matutulog. But we shall all be changed. Tayo ay babaguhin. Ang nilalang ay babaguhin. Ang tao ay babaguhin ng Panginoon. Hindi lahat ang natutulog. Tumutukoy sa natutulog ay namamatay. Hello? Marami pong natutulog. Tumutukoy, marami na pong namamatay. Sa hira lang, ang dami namatay. Million po. Sa COVID-19 ay million din ang mamatay. Iba na natutulog, hindi na nagigising na namatay sa stroke, namatay sa sakit, namatay sa hira, namatay sa problema, namatay sa droga, at iba't ibang uri ng namatay. Iba na namatay sa pagkasagasa, namatay sa trahedya. Pero salamat po sa Panginoon. Iligtas na ng Panginoon sa kapamakan. Salamat po sa Panginoon. God is there to protect us. God is there to keep us. Kapag tayo ay maglilingkod sa Kanya, it is a great advantage kapag maglingkod po kayo sa Panginoon. Yan po ang kahilingan ng Panginoon. Sabi sa Psalms 34 verse 7, The angel of the Lord encampeth around about them that fear Him, and He will deliver them. Mga kapatid, ililigtas ng Panginoon. Sabi sa verse 19, with many affliction of the righteous, but God delivered them all. Marami po ay mga kapigatian. Marami po ay kahirapan. Marami po ay problema. But God can be able to save us, to deliver us. Mga minamahal sa Panginoon. Hello? So, ang buhay ng isang tao, ang nilalang ang isang paro-paro. Mayroong proseso. So, ang buhay natin mayroong proseso. Ngayon po ay mahirap ka. Bukas makalaway pag hinawain ka ng Panginoon. Hindi ba? Yan po ang buhay ng tao. Mayroong proseso. Kapag susunod ka sa pasis ng ating Panginoon, sa system ng Panginoon, sa paraan ng ating Panginoon. Yan po. So, ang mga butterfly, nagsimula siya sa isang eggs, itlog. Ang itlog po, ang sabi diyan, 4 or 10 days ang itlog. So, pagkatapos ng 4 to 10 days, ay gagapang siya at magiging uod. Ang tawag ng uod na yun ay caterpillar. Ang uod ay nagproseso siya within 8 to 21 days. Ang proseso ng uod na yun ay maabot na 8 to 21 days. So ang buhay rin ng tao ay may proseso. Mula pagkasanggol at may tumanda ka. Hello? May proseso po ang buhay mo. Ang palilang ay may proseso rin. May paraan ang Diyos. So, nung siya within 21 days, pagka-uod niya, mayroon pong transformation. Mayroon pong pagbabago. Kaya nga, we shall be all changed. We shall be changed. Everybody will change. If you want to be changed, change yourself. Change your nature. Change your behavior. Baguhin mo yung kalikasan. Baguhin mo pagkatao. Baguhin mo pag-ugali mo. Baguhin mo ang lifestyle mo. Yan po. So, ang posisyon ng isang paro-paro ay hindi pa naging paro-paro. Uod mo siya mula sa itlog, nagiging uod. Within 21 days, kanyang pagiging uod ay magiging chrysalis siya. Chrysalis within 6 to 12 days, nagiging kukun o chrysalis. Ang pagiging kukun niya ay takes na 6 to 12 days. So, ang buhay natin, parang tayo ay nagkakaroon, gumagapang ka sa hirap, ngunit ang tiis ka lang, mayroon pong pagbabago kapag ikaw ay magsisikap, strive your own self, ang ating kalikasan, pagsisikap ka namin. Our salvation is your own striving sa iyong pagsisikap.
your own salvation with fear and trembling. Pag sumikapan mo sa your own salvation, pag sumikapan mo like ang caterpillar, he's driving, he's crawling, siya gumagapang hanggang siya naging kuko. Ang buhay natin ay gumagapang rin. Sa buhay na ito, sa nature na ito, gumagapang po tayo, but still, go on! Don't stop! Huwag kang huminto! Diba? Hallelujah! Huwag kang huminto sa buhay mo! Kapag huminto ka sa buhay mo, mamamatay ka. Hello? So, hanggang po ng Panginoon, mayroon po tayong magbabago. So, sa kanyang pagkakupon, sa chrysalis niya within 6 to 12 days, after that, it is a glorification. Siya ay nagiging butterfly, naging paru-paro. So ang buhay natin sa pagsisikap natin, mayroong pagbabago. If you want to be changed, strive, hallelujah. If you want to be changed, continue. Dahil sabi po ng Panginoon, they that continue into the end, the same shall be saved. Ang magpatuloy hanggang sa wakas, ang siyang pagliligtas, ang nagpatuloy sa pag-aaral, nakatapos sa kanyang pag-aaral, ang nagpatuloy sa kanyang trabaho, nakatanggap siya ng gantimpala, ang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, God will give us a reward, mga kapatid. Not only a reward, hallelujah, is a gift of eternal life. Alam niyo po, not everyone will receive the gift of eternal life. Do you believe it? Because they don't accept it. Hindi nila tinatanggap ang gift of eternal life. They are going their own destination. Kaya nga sinabi sa Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seemeth right unto man, the end thereof is the ways of death. Sa Tagalog pa, may tila bagang manuhis sa paningin ng tao ay tama ang kanyang nilalakad. Pinatahan, ngunit ang doon ang kapahamakan. Ang hantuan doon ay kapahamakan. Ang kabaroon doon ay kapahamakan sa kanyang buhay, hindi katiwasayan. Distraction. So, hangad po ng Panginoon, habang tayo nabubuhay sa mundo dito, huwag kang minto. Ang buhay natin dito, it is, mga kapatid, a challenge. It is a process. It is a system. May system ang ating buhay. Alam mo kung may system ang ating buhay, patay pa tayo. So, hindi pare-pare po ang system ng ating buhay. Don't compare yourself to other. It is written in the Word of God. In 2 Corinthians chapter 10 verse 12, he said, they that measure themselves and compare themselves among themselves are not wise. So, ayaw mo ng Panginoon, ikumpara mo, bakit siya sabi mahirap ako mayaman, bakit siya matalino ako, hindi ako matalino. Mayroon taong gifting na talented. Mayroon nagiging na-acquired niya po ako ba din ang talino because of his, mga kapatid, striving. No. Mayroong gifted din siya isinilang dahil ang kanyang mga magulang ay may pinamana siya. Kaya po mga kapatid, salamat po sa Panginoon sa kanyang grasya. Salamat po sa kanyang kabutihan. Ang Diyos ay nagbigay ng kaloob sa atin. It is up to you to receive the gift. Amen! Hallelujah! 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 Amen! So, ang paro-paro, hindi siya naging paro-paro kaagad. Gumagapang siya. May posisyon siya. So, ang buhay natin dito, we are still striving. We are full of challenge. We are full of troubles and suffering and trials. Huwag kang huminto, kaibigan. Huwag kang huminto, kaibigan. Huwag kang huminto. Hallelujah, bayan po. Ang nais ko ng Panginoon. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Kaya sabi sa James chapter 1 verse 2 and 3, knowing this, that the trial of your faith worketh patience. Alalahanin mo, guys, na ang iyong mga pagsubok, ang iyong pagkapag sa hirap, ay nakikita ang iyong patitis. Na iyong patitis. Mga kapatid, kaya sa verse 12, James 1 verse 12, blessed are they that endure trials and temptation. When you strive, you shall receive the crown. Kapag nasubok tayo, tatanggap tayo na corona ng buhay, you will not be received, you
you will not receive the crown of life. Hindi mo matanggap ang koronang ito kung huminto ka. Kapag babackslide ka, ay your decision. Ngunit ang nagpatuloy, hallelujah, you will receive the crown of life. Hindi mo gusto mong buhay, kailangan mo magpatuloy ka sa Panginoon. Kung gusto mong buhay, tanggapin mo, hallelujah, ang kaloob ng Panginoon. Tanggapin mo, hallelujah, ang plan sa buhay mo. Hallelujah, kagaya ng isang butterfly. Siya ay may proseso upang siya ay lilipad. Tayo may proseso upang tayo ay lilipad sa lilipad. Hallelujah, at tayo ay darating ang araw. Tayo ay pupunin ng Panginoon. Hallelujah, pupunin natin ang ating Panginoon. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Ang sabi ng iba ng mga vlogger ay, alam nyo, next month ay rapture na. Sabi ko, paano nila nalaman na rapture na talaga? Then next month ay it is the celebration of Feast of the Feast of the Tabernacle, Feast of the Trumpet. Alam niyo kung Feast of the Trumpet po ay wala akong tugmang tama yung panahon na oras, ngunit po nakalagay na mayroon pong mga pwedeng na magkaroon po ng trumpeta. Ibig sabihin, tama sila ng Panginoon with that trumpet of sound. The living Christ pastors. And we wish our lives to be caught up together to meet the Lord in the air. And so shall we even meet the Lord. And sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, 17 and 18, with the trumpet of God will sound. Ang tutunog ng trompeta ng Panginoon. At kung ay Kristo buhay, kagaya ng isang kalo-kalo na gumagamit ng kalaon, dati ang araw, mula sa kanyang uod, na siya ay naging kukob, at siya ay naging paru-paro, hindi na sa uod, lilipad na siya. Amen. Ang buhay natin, there is hallelujah transformation. There is a process kung paris mo ay magpagpuposisyon sa ating Panginoon. Puri natin ang Panginoon. Amen ba? Hello! Hallelujah! Mayroon ang proseso ang ating buhay. Believe it or not. Ngayon po ay ganyan ka pa lang. Pero kapag susunod ka sa process ng Panginoon, babaguhin ka ng Panginoon. In John chapter 11, verse 25 to 26, he said, Jesus said, unto her, I am the resurrection and the life. That he believe in me, that though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believe it thou this. Jesus Christ is the resurrection and the life. Though he is dead, he shall live. He that believeth in him shall never die. Ang sumampalataya sa kanya, hindi mapapahamak, hindi mamatay. Amen ba? Hallelujah! Hindi. Kung gusto mo mabuhay, manampalataya ka sa Panginoon. Kung gusto mo mabuhay, tanggapin mo ang proseso ng ating Panginoon. Kung gusto mo mabuhay, hallelujah! Susunod ka sa litutunan ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hindi ka gaya ng siniba, ayaw. At tinanggap ko ng Panginoon, okay na kasi ginawa ng Panginoon. Hindi na ako maghihirap. If God is to do His own obligation to save us, although tayo po ay predestinated to be saved o predestinated to be saved, will not be saved. Hindi nalaga ka na yung maligtas, hindi nalaga kayo yung maligtas. Alam po, ang pagtalaga ng Panginoon po sa atin, nasa atin din po ang paglabas yun. Dahil kung hindi po binigyan tayo ng Panginoon ng free moral agency, mayroon pong paglabas yun, hindi po tayo maligaya. Alam niyo po, kapag inalis ng Panginoon ng ating free moral agency, hindi ka maligaya. Kapag pumunta ka dito na napipilitan ka lang, you are happy. Ang pag-iikot sa Panginoon, ang naging maligaya ka kung mabukal sa iyong kalooban. If you serve God heartily, you will be happy. Not only happy, joy. Ang happy dito sa mundo lang, but joy, it is the gift of God. Ang nagalakan ko kasi kaya, ang araw-araw ay naging uod mo na siya pagkatapos naging araw-araw. Kaya, ang kasabihan, never stop trying. Huwag kang huminto sa
Never stop believing. Huwag kang huminto sa paniniwala sa pangako ng Panginoon. Never give up. Huwag kang huminto. Huwag kang huminto. Huwag kang titigil. Huwag kang titigil. Never give up. Sabi nga para, never give up. Never give up. Never give up. Huwag kang huminto. Huwag kang huminto. Huwag kang huminto. Patuloy ka lang sa Panginoon. And your day will come, but you will fly. And meron tayo, fly away, all glory, I fly away. When I die, hallelujah, by and by, I fly away. Kung namatay ka, bubuhay ka ng Panginoon. Kaya kapag namatay ka minsan, bubuhay ka ng Panginoon, hindi ka namatay. No. Kapag hindi ka mamatay kay Kristo, mamatay ka, Panginoong Jesus. Doon po sa lagat-lagat ng pool. Sa Revelation 20 verse 15, whosoever was not written in the book of life shall pass into the lake of fire, which is the second death. At sino mang hindi nakakuha ng kanyang pangalan sa harap ng buhay, litapon sa lagat-lagat ng apoy, yan ang pangalawang kamatayan. Kaya mayroong pangalawang kamatayan. Kaya kailangan mamatay ka ng iyong pagkakaunong physical, mayroon ka mamatay ang iyong member sa iyong katawan, ay yung sangkap na iyong katawan, yung decision ng katawan, ay yung position ng katawan, ang iyong nasa na iyong katawan, ang nasa na iyong damdamin. You need to be died, you need to be disciplined, you need to mortify the deeds of your body, man. Hallelujah! Para ay mabuhay. Amen ba? Amen. So, huwag kang minto. Sabihin mo sa tabi mo, huwag tayong minto. Magpatuloy ka lang. Mayroong proseso. Mag-aasinso tayo. Mag-aasinso tayo. Huwag kang minto. May Diyos tayo na kapapaano sa ating buhay. May Diyos tayo na ang mga bagay kayang talaguin ng Panginoon. Sa tao ay imposible, sa Diyos ay posible. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Palakpan natin ang ating Panginoon. Amen ba? Sa Diyos ay posible. Lahat ng mga bagay ay posible sa Panginoon. Ang sabi po sa James chapter 4 verse 14 to 15, he said, whereas you know not what shall be on the morrow. Hindi mo nalalaman ang iyong bukas. For what is your life? Ano ang iyong buhay? Ano ang iyong buhay? Sabi niya, it is even a vapor that appeareth for a little time and then vanished away. Ang buhay pala natin ay kagaya ng isang usok o sinaw at pagdakay ay nawawala. Ngayon ay may hininga ka, hindi mo bukas makalawa ay patay ka na. Di ba? Pero huwag mong ipagmamalaki ang buhay mo sa mundo nito. Ang ipagmamalaki mo si Kristo. Hallelujah! Ang ipagmamalaki mo si Kristo. Kaya gano'n lang ang sinabi ni Pablo. Sinabi niya po sa Pablo sa Galatia 2 verse 20, we are crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth within me. And the life which I live in the flesh, I live in the Son of God, who loved and gave Himself for me. Ang buhay na kinabubuhay ko, hindi na sa akin, kundi si Kristo. Ang nagbigay sa akin ang buhay na binigay niya sa akin upang ikaw ako'y mabubuhay. Amen. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya magala ka, may buhay ka. Magala ka, may hininga ka pa ngayon. Marami po na hindi na nangyay. Iba nahirapan huminga, minalagyan ng oxygen. Kaloob ng Panginoon yan, wala kang oxygen. Wala kang hose. Di ba? Ang iba, lumalakad may hose sa kanya ilong. Iba lumalakad may hose sa dirita. Di ba? Baka na kumpleto ang buhay mo na wala po kapansanan dahil mo kaloob ng Panginoon niya. Hallelujah! 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 Amen! Yan po. So, ang sabi nga niya, for what he ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Huwag mong ipagmamayabang ang buhay mo. Ang masasabi mo, kung luluubin ng Panginoon.
Kung luluobin ng Panginoon, gagawin natin ito. Kung luluobin ng Panginoon, magawa natin ito. Kung luluobin ng Panginoon, matatagumpay tayo. Kung luluobin ng Panginoon, ipagkaloob ng Panginoon sa atin. Huwag mong pagmalaki na gagawin ko ito. At sabihin mo, kung luluobin ng Diyos. Amen ba? Pumina ng Panginoon, lagi ko nakasalalay sa Diyos ang ating buhay. Para kung mabuhay ka, you need to serve God. Para kung mabuhay ka, purihin mo ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Alam mo kapag hindi ka mabuhay sa hindi ka maligaya. Kapag natin hindi ka nakahimik, hindi ka maligaya. Because life is a process. Life is a process and response. Kapag hindi ka mag-response sa tawag ng Panginoon, manatili kang paralisyado. Oo. Kapag nagiging nagpunta kami sa Panginoon, tahimik ka. Tuluntoy, paglabas mo tuluntoy ka rin. Pero kapag pumunta ka dito, masaya! Paglabas mo, masaya ka rin! Dahil anak ka masaya sa iyo at Diyos sa buhay! For God is having the presence of His people! At the joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan sa Diyos ay kagalakan. In Nehemiah chapter 8 verse 10, magalak sa Panginoon kapag ikaw ay may buhay. Kung wala kang buhay, ibig sabihin, manahimik ka na. Nalagay ka na sa kahon na may bulak ang ilong. Yan po. Yan gusto ng tao eh. Nahayaw ko maging masaya sa kanyang buhay. Alam niyo po, masaya po sa Panginoon. Hello? Masaya po maglilingkod sa Panginoon. Dahil po, ang kasiyahan sa Diyos ko matakuha. Hello? Hindi ka mabigyan ng kasiyahan sa mundo nito. Hello? Ano sinabi sa Proverbs 27 verse 5 and verse 20? Open rebuke is better than secret love. Kapag mahal ka ng Diyos, sinasaway ka ng Diyos. Kapag mahal mo kapwa mo, sawayin mo sa kanyang mali. Hello? Sa verse 20, the eyes of man shall never be satisfied. Ang buhay ng tao ay hindi nasisiyahan. Kapag wala ka sa Diyos, walang Espiritu ng Diyos, hindi ka masisiyahan. Kailangan mo ang Espiritu ng Diyos. Kailangan ng tulong ng Diyos. Kailangan mo gabayan ng Diyos. Kailangan mo susalyan ng Diyos. Kailangan mo ang hilingan ng Diyos. Kailangan mo, hallelujah, ang kapangyarihan ng Diyos! Ano mo kapag wala kang kapangyarihan ng Diyos? Tuluntoy ka na yun. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, lumakas ka. Hindi ba? Tingnan mo yung mga nahimatay, kinukuliti. Para magising. Alam mo ba, gising yung kaluluwa? Kuritiin ka ng Espiritu ng Panginoon. Gising! Amen! Gising! Hallelujah! For where the Spirit of the Lord, there is liberty. Hallelujah! Kung saan ang Espiritu ng Panginoon, nandun ang kalayaan. Gising ka ng Panginoon. Ang Second Corinthians 3 verse 15. Yun po. So, gising ka ng Panginoon. And Romans chapter 7 verse 24 to 25. Ang sabi dyan. Kaya, lagi kong yung mga versikulo, kasi kung minsan baka nasawa kayo sa mga versikulo, ang salita ng Panginoon is powerful. Not my words, but the word of God. Yes. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi niya, sa Biblia, oh, a rich man that I am. Oh, karabag akong taong ito. Who shall deliver me from the body of this death? Paano ako makaligtas kamatayan ng katawan ito? Alam niyo kung katawan mo mamatay talaga yan. Ang katawan mo mamatay talaga yan. Hello? Pero salamat po sa Panginoon. Sabi niya, I thank God. Nagpasalamat ako sa Diyos through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, hallelujah, I myself serve the law of God. Sa kaisipan ko, sa aking sarili, at ako ay maglilingkod sa batas ng Diyos. But with the flesh, the law of sin. Dahil sa laman, yan po ang batas ay kasalanan. Kapag sumunod ka sa iyong laman, nasa ilalim ka ng batas ng kasalanan, at ang batas ng kasalanan ay kamatayan.
Hello? Sinabi ko ba yan? Sinabi ng salita ng Panginoon. Mayroon pong posisyon at mayroon pong posibleng siya. Ano sinabi mo sa James chapter 1, verse 14 and 15? James chapter 1, verse 14 and 15. He said, when lust hath conceived, it bringeth forth sin. Kung ang pitalan ng laman ay nagilihing mabuntis na kasalanan. When sin is finished, it bringeth forth death. Kapag ang dulo noon, matapos noon, ay kamatayan. Kaya huwag mong sundin ang iyong nasa ng laman. Huwag mong sundin ang gusto ng iyong isip, ng gusto ng iyong laman. Sundin mo ang gusto ng Diyos. Amen ba? Hallelujah! Puhin na nila kayo. Woo! Hallelujah! Lord, I want to do your will. I need to follow your words. I need to follow your hallelujah will, O Lord. Amen and amen. Gustuhin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hindi sa buhay ko. Yan po. Kaya, marami pong namamayapa na may sinusunod ang gusto niya. Huwag mo sundin ang gusto mo. Kailangan humingi ng kapahintulutan sa Diyos. Once you do it, whatever you do it to the glory of God and with the permission of God. Ano sinabi ni Proverbs chapter 3 verse 5 and 6? Ano sabi dyan? Lean not your own understanding. Trust in the Lord in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Huwag kang tiwala sa iyong pangunawa. Kailangan magtiwala ka sa Diyos sa lahat ng iyong pagpapasya, sa lahat ng iyong galaw. Hingi ka ng pahintulutan sa Diyos, Lord. Gusto mo ba itong gagawin ko, Panginoon? At siya ay magabay sa buhay mo. Lahat ang ginagawa mo, sabihin mo, Lord, gusto mo ba ito? Naisubala sa buhay ko ito para maging masin sa buhay ko. Huwag ka magpapasya agad na yung buhay mo ay tama yan. Dahil akala mo tama, ang dulo doon ay palpak pa na. Yan po. So gusto po ng Panginoon na maging maayos ang buhay natin, makinig ka palagi ng payo ng salita ng Panginoon. Makinig ka ng payo palagi ng lingkod ng Panginoon. Ano ba? Dahil kapag hindi ka nakinig, kapalakan nyo. Huwag ka magpalagi na. Kaya mo yun. Alam mo na yun. Yan mga taong mayabang na hindi makinig ng payo. Nagpapasya ka lang, desisyon ka agad sa iyong sarili. Hindi maganda yun. Ano sinabi sa Proverbs? Chapter 11 verse 14. He said, for the multitude of counselor, there is safety. Sa karamihan na nagpapayo sa iyo, mayroong kaligtasan. May katiwasayan. Makinig ka sa payo ng lingkod ng Diyos. Makinig ka sa payo ng salita ng Diyos. Makinig ka sa payo ng matuwid na mga tao. Huwag ka makinig sa payo ng pagpak. Huwag ka makinig sa payo ng kasalanan. Huwag ka makinig sa payo ng mundo. Kundi makinig ka sa payo ng salita ng Diyos. Sa lingkod ng Diyos. Dahil ang hatid ka niya sa pangalandas. Inumuloy natin ang Panginoon. Ano ba? Amen? So, huwag ka mahiya na ilang tayo. Huwag ka mag-desisyon kagad na ito gagawin ko. Kaya kamatayan ang kailan ng iyo. Ngayon ba? Kapag hindi ka makinig na tayo, papamakan. Hello? May sabi ni Balonor sa kanyang doktor, kinakailangan operahan ka para makalakad ka. Ang sabi ko sa kanya, huwag ka makinig sa payo nila yan. Makinig ka sa payo ng pastor mo. Kailangan ka. Huwag ka magpapera na nagtiwala sa Diyos. Pagkagaling ka ng Panginoon. Pinagaling siya ng Panginoon sa pera. Dahil po nagtiwala sa Diyos. Kapag inupirahan ng kanyang paa ngayon, sabi pirahan, pilantog na ngayon, nagsakay-sakay na yun. Gano'n na yun. Dahil po, dahil nagtiwala sa Diyos, nakilig ka sa payo, hallelujah ka ng pastor, siya ngayon, nakalakad pa rin siya. Dahil, ayaw po mga kapatid. Hindi po, matutulong tayo ng kapalan. Kabutihan natin, babuhin natin ang Panginoon. Makinig ka sa payo na salita ng Panginoon. Ngayon ba? Huwag ka makapasya sa sarili ko na magaling ka na.
na hindi natin nalalaman mo yung tama. Di ba? Yan po maunawaan natin ang gusto natin Panginoon. Praise God. Para mabuhay tayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, Chimahan. So, ang sabi po, ng salita ng Panginoon, in Romans chapter 8, verse 1 and 2, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala nang paghukom, wala nang pagkundina na kay Kristo Jesus. Bakit wala nang pagkundina sa iyo? Wala nang paghukom. Dahil hindi ka sumusunod sa laman mo, hindi ka nasunod sa layaw mo, sinusunod mo ang nais ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Hallelujah! Amen! Kaya sinasabi sa verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. He made me free from the law of sin and death. Ibig sabihin, mapapalaya ka sa kasalanan, mapapalaya ka sa kamatayan, if you abide in the law of Christ, in the law of the Spirit. Hallelujah! We need to abide in the law of the Spirit. If we walk in the Spirit, we live in the Spirit. If we live in the Spirit, we must abide in the law of the Spirit. Inimpunin natin ang ating Panginoon. Amen. The law of the Spirit and the law of the flesh is contradict itself. Maglaban-laban yan. And the law of the flesh. Anong the law of the flesh? In Galatians chapter 5 verse 19 to 20, sabi niya, the law of the flesh is, ano yan? Fornication, idolatry, adultery, witchcraft, hatred, wrath, strife, murder, ambition, sedition, envy, murder, drunkenness, revealing, yung mga kampi-kampi, pangalunya, pangalunya, yan ang pangaliwa, yan ang kakalasingan, pagpatay, pag-rebuilding, pagkagahaman, kalaswaan, kalibugan, kalayawan. Yan ang the law of death. Kapag sinunod mo yung kamatayan, ang dulo mo. But kung gusto mo ang buhay, ang Galatians 2 verse 22 to 23 is you must follow the law of the Spirit. What is the law of the Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Lord to God, I want to abide the law of the Spirit that we will live, that we will be alive. Amen! Kapag hindi mo sumunod ang law of the Spirit, you will be dying. Mamatay ka, kaibigan. Yeah. Huwag mong sisihin ang Diyos. Sisihin mong sarili mo. Don't blame God, but blame yourself. Yes, hallelujah. Yun. Hangad po ng Diyos ay mayroon tayong pagkapasya pa. Hanggang yun. In Romans chapter 8 verse 6 and 7 it said, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Ang pagka-makalaman sa isip ay kamatayan. Ngunit ang pagka-espiritong pag-iisip ay kapayapaan at buhay. Gusto ng buhay at kapayapaan, isipin mo sa iyong pag-iisip ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay spiritual na pagpapagay. Amen ba? Hallelujah! Ang mga spiritual na pagpapagay, hindi nakikita. And 2 Corinthians 4 verse 18, the things that are seen is temporal. But the things that are not seen is eternal. Huwag mong tingnan ang kapwa mo, ang nakikita mo, isang temporal things yan. Pansamantala lang. Pwede po kapag tinitingnan mo mga bagay yan, matitisod ka! Hindi ka nakapasok sa buhay ng langga! Hindi ka nakapatuloy sa Panginoon! Tingnan mo ang spiritual na bagay. Tingnan mo ang salita ng Panginoon. Tingnan mo ang lukulukan ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon. Sabi sa Colossians 3 verse 2, set your affection on above in heaven. Nilagak mo ang iyong damdamin sa langit. Hallelujah, hallelujah. Hindi
ito. Amen? Teka, iniisip mo ang bagay sa lupang ito, makakahamak ka kamatayan yun. Kapag mamatay ka, madala mo ba ang lahat ng kakompleks mo sa mundong ito? Wala. Pagdating mo ba sa langit, sabi na, Panginoon, marami akong pera, milyon, nakatapos ako mag-aral, doktor ako, abogado, ako, engineer ako, o ako ay teacher, ako ay, architect, natapos na. Sinabi ba ng Panginoon, hanapin mo? Yan gusto mo? Ang sabi ng Panginoon, ano ang ginawa mong mabuti sa lupa? Nakapagdala ka ba ng tao sa akin? Hello, may dala ka bang kaluluwa sa akin? Para mabuhay ka, magdala ka ng kaluluwa. Sabihin mo, para mabuhay tayo, magdala ka ng kaluluwa. Kaluluwa mo ka rin po. Para mabuhay ka, magdala ka ng kaluluwa. Kapag hindi ka magdala ng kaluluwa, hindi ka mabuhay. Bukas ng kalaw, mamatay ka na. Grabe naman ka, pastor yan. Salita mo lang yan, pastor! Hindi mo naman salita yan? Bigyan natin ang salita ng Diyos. Naniniwala kayo? Ano sabi sa Proverbs 11 verse 13? Ano na sabi na? The fruit of the righteous is a tree of life. And he that winneth souls is wise. He will be a tree of life. Magkaroon ka ng buhay, maging matalino ka kapag magdala ka ng kaluluwa sa Panginoon. Mula ngayon, sabi mo, mula ngayon, from now on to this day, I will bring one and keep one. Win one, bring one and keep one. Win one, bring one and keep one. Bring one and keep one. Sabi mo, win one, bring one and keep one. To be alive! Hallelujah! Kapag mabubuhay ka, makakay ka ng kaluluwa. Kapag hindi ka mabubuhay, magumugnot ang buhay mo. Napapagod ka, naiasak ka sa buhay mo. Parang wala ka lang. Ginagawa. Alam mo ang matwa na to? Wala ginagawa. Puro rin ako. Wala yung bubuhos mo rin. Araw-araw na reklamador sa Panginoon, mamatay na. Mula po sa lumang tipan, mga reklamador na matay. Ay, sinabi sa Philippians sa 2 verse ano yan? Verse 12, verse 13, verse 13 and 14. Ang sabi niya, for it is God that work in you to do His own good pleasure. Do all things without murmuring and complaining. Arguing. Dahil ang Diyos ang kumikilos sa iyo kapag sumunod ka sa Diyos. Gagawin mo lahat ng mga bagay na walang pagtutol, walang pagkatato, walang pagkakatato. Kung gusto mo buhay, pasalamat ka sa Diyos. Hallelujah, praise God. Lord, salamat po sa buhay. Salamat sa biyaya. Salamat sa hininga. Salamat po sa kalakasan. Amen. Salamat po meron ka kayo sa akin. Salamat po, Panginoon, na pag-umuli ako sa Panginoon. Kung mamaya ba ka sa sarili mo, bukas na kalaw, patay ka na. Ito po yan. Hindi ako nabibiro kung mga kapatid. Diyos hindi nabibiro. Ang Galatians chapter 6 verse 7, God is not, mga kapatid, what you sow, you will reap it. Ang Diyos hindi nabibiro. Kung anong ginawa mo, aanin mo. Kaya gusto ko ng Panginoon, maging maayos mo tayo sa Panginoon. Ngayon po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. For carnal mind is enmity against God, for it is not subject to law of God, neither indeed can be. Ang pag-iisip sa makalaman na pag-iisip ay kaaway ng Diyos at hindi magpasakop sa pautusan ng Diyos. At yan po ang katotohanan at ang katapusan. Ibig sabihin, itong laman nito, ang katawan nito, sabi mo, ikaw, tao ka, hindi ka naman pumasang sa Diyos, di ba? Sabi mo, ikaw naman, kung hindi sabi mo, ikaw naman, hindi ka naman pumasang sa Diyos, kinakailangan mo sabi ka. Di ba? Sabi, kinakailangan mo sabi ka, huwag ka masunod, ako, si Kristo masunod, na, wala ka na may praise the Lord. Pakiligin ang kong naman. Kinakailangan mo kasi, kung hindi mo pagalitan yan, gusto mo niya palagi
yung gusto mo sa sarili mo. Hindi ba? Kunin natin Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Yan po. Hallelujah. Gusto ko ng Panginoon maligtas mo tayo. Gusto mo tayo mabuhay tayo. Kaya nga, ginap na ng Panginoon ng lahat. In Hebrews chapter 2 verse 14. For as much then as the children of the partakers of flesh and blood, kung nalalaman natin ang mga anak ay naging kabahagi ng laman ng dugo, He also himself likewise took part of the same. Ginawa rin ng Panginoon ang ganoon. But through His death, He destroyed the power of death, which is the devil. Yan po, sa kanyang kamatayan, winasak niya, sinira niya ang kamatayan, ang kapangyarihan ng kamatayan, ang timo ng kamatayan. Walang iba ay ang batas. Ang kamatayan ng batas. Ang buhay ng batas din. Saan ang sundin ng batas? Batas ng kamatayan o batas ng buhay? Hello? Yan ang paksa natin ngayon. Baka, anong paksa ni Pastor? Hindi mo alam eh. Baka naman hindi mo alam. Baka naman hindi mo alam. Baka naman nakatawa niyo alam. Walang kwenta para masama mo. Kailangan masama. Mayroon kang batas. Mayroon kang natuan. Mayroon kang nalalaman. Upang ay maligtas. Yan lang po rin natin kayo. Hallelujah. Praise God. Yan gusto po ng Panginoon. Kaya ang sabi dyan, yan po ang susumpo. Sa 1 Corinthians 15 verse 55, 56, 57. O death, where is thy sting? O kamatayan, saan ang iyong kamandag? O grave, where is thy victory? O libingan, saan ang iyong tagumpay? Sa verse 56, the sting of death is sin. Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. And the strength of sin is in the law. Ang lakas ng kasalanan ay sa batas. But thanks be to God, which gives us the victory to our Lord Jesus Christ. Nagtagumpayan tayo. Hallelujah. Sabi mo, woo! Salamat po sa tagumpay. Woo! Salamat po. Hallelujah. Espiritu ng Panginoon. Salamat po sa grasya ng Panginoon. Pinalayan ako sa kamatayan. Binigyan ako ng buhay ng Diyos. Salamat po. Woo! Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kapag hindi ka nakasigaw, hindi ka masaya sa Panginoon, paglabas mo doon, pulutoy ka pa rin. Totoo yun. Pero kang pawisan na nagpupuli sa Panginoon, paglabas mo, woo! Salamat po sa Panginoon. Pinawisan ako sa nagpupuli sa Panginoon. Palakasin mo ang Panginoon. Hallelujah. Hindi ka tahimik-tahimik ka lang dyan. Hindi ka masaya. Hello? Kapag nagsama ka sa may tahimik ka, hindi ka masaya, paglabas mo, pulutoy ka rin. Pero kapag masaya ka, pagpupuli sa Panginoon, paglabas mo, masigla ka sa Panginoon, para exercise ka. Hallelujah! Exercise sa Panginoon. Hallelujah! Subukan mo exercise ka, lalakas sa Panginoon. Pero kapag gusto mo sakay palagi, upo palagi, upo palagi, upo palagi, bakit masakit na ako? Ngayon, masaklay ka na, lagay ka na sa chair. Ngayon, bukas makalaway, lagay ka na sa kabaong, may bulang pa sa ilong. Kawawa mo na lang. Di ba? Bakit naman di maganda ang buhay mo? Kailangan na magpuli ka sa Panginoon! Hallelujah! Salamat po! Hallelujah! Salamat po, Panginoon! Sa kaligayahan! Yan po! Praise God! Wala tayong pagalingan. Hindi ako magaling, hindi siya magaling. Ang Diyos ay magaling. Walang pagalingan. Hindi ako siya magaling. Diba? Magaling tayo kapag maglingkod tayo sa Diyos! Amen? Hallelujah! Yan po katotohanan. In Matthew chapter 24, 44 verse 45 and 46 said, pansinin natin ang batas ng ating Panginoon para po tayo bigyan ng buhay ng Panginoon. Then they say also, answer him saying, Lord, we saw thee an hunger, we saw thee a thirst, or we saw the stranger or naked or sick or prison, or did not minister unto thee? Nakita ka namin Panginoon ba nagugutom? Naging tayuhan, naging ubad na may sakit o nakulong, o pinagaling ko ng maraming Panginoon. Ang sabi na sagot ng Panginoon, then said he, answered to them, saying, verily I say unto thee, sinasabi ko sa inyo, in as much as
did it not to one of the less of this, you did it not to me. Kung hindi nyo ginawa sa maliit na ito, hindi nyo rin ginawa sa akin. Ibig sabihin, mahalaga pala ang pagkaroon ng kawang-gawa. Sabi ko tabi ko, mahalaga pala ang kawang-gawa. Huwag kang baliwala lang na parang kang tuo, parang satwa, parang bato, na batugan, na wala kang pakiramdam, wala pakialam, walang damdamin, parang bato pa rin. Maging bato ka talaga. Batugan. Gusto ko ng Panginoon, mayroong damdamin ka. Gusto ng Panginoon, may pagmalasakit ka. Gusto ng Panginoon, mayroong kang pagmamahal. Gusto ng Panginoon, mayroong kang awang gawa sa iyong kapwa. Ayan ba? God will give you a reward. And then ako rin natin, Panginoon, na buhay! Ayan ba? Yan po. Sa palagay mo, hindi ka bibigyan mo ng Panginoon. God saw what you did it. Dahil sinabi sa Proverbs chapter 15 verse 3, Hallelujah, the eyes of the Lord are in every places, beholding the evil and good. Ang mga mata ng Diyos ay nakatingin sa lahat ng lugar. O ang ginagawa mo, mabuti at masama. Tinitingnan ng Diyos ang ginagawa mo. Kaya kaibigan, sabihin mo, ano ginagawa mo ngayon? Nagpupuri? Nagpupuri ka preso. Sa likod naman, nagpipinto dyan. Oy, may business dito. How mo may alam yan? Kapag magsimba ka, huwag kang pinto sa business nyo dyan. Mayroon tayo, mga kapatid, God's business. Sana na ang earthly business. Unahin natin ang God's business. Sabi ko kayo, sige, sa tingin of God, and His righteousness, and all these things ang yaran tayo. Sabi mo, hoy! Sundin mo ang business ng Panginoon. Hindi mo sundin sa mundo. Sana na lahat, eh ba? May palaman natin Panginoon. Hindi ba? Alam niyo po kapag hindi ka nag-salta ng Panginoon, business ng Panginoon, parang wala hindi ka nasimba. Kasi hindi ka nagagawin ng Panginoon eh. Hindi ka nagpapuli sa Panginoon. Hindi ka nag-discuss sa Panginoon. Di ba? Patuloy ka pinamahal, pero hindi ka nag-discuss sa gamahan ng Panginoon. Mamatay ka talaga. Totoo mo yan. Subukan mo na gusto mo lang ay tanggap na tanggap. Hindi ka magbigay sa tinanggap mo. Subukan mo tanggapin mo na hindi ka magbigay sa tinanggap mo. Ano siya? Mamatay ka talaga. Di ba? Ano ba yan, Pastor? Subukan tanggap. Tumanggap pala ng oxygen ngayon. Sabi, tanggapin ko lang, ayaw ko magbigay ng oxygen dahil mahal yan. Hindi ko mo. Mamatay ka na kasi. Hindi ko magbibigay, di ba? Di ba? Kaya na ang ano! Magbigay ka sa Panginoon! Magbigay ng kasi sa Panginoon! Gusto mo na Panginoon yan. Kaya ang loob life, ano yung posiso? Huwag kang madamot. Huwag kang wala ka pakialam na bato ang puso ko. Kinakailangan may damdamin. Kaya sabi, may damdamin ako. Hindi ako batugan, hindi. Pusong madamot ulit. Pusong may damdamin. Pusong may pagmamahal. Pusong may pagmalasakit. Yan ang gusto ng Panginoon loob life. Amen! Hallelujah! Yan ang gusto po ng Panginoon. So, saan gusto mo? May dalawang buhay dito. Buhay na magana, masaya, o buhay na apoy. Kaya lagi kong may caption ako nilagyan para maunawaan mo eh. Kasi hindi lang salita dito, parang paglabas ano kung misaya ng pastor. Hindi ko maalam eh. Basta ningawa ni pastor niya. Masaya lang. Kinakailangan paglabas mo dito, mayroong ka-register sa iyong isip, ba? Nawawaan mo talaga, naramdaman mo talaga, kung pamaligaya ka, ano sabi ng Panginoon? The word of the Lord shall meditate day and night, the knowledge, success, and prosper. Pag minanilay mo ang salita ng Panginoon, na maging masaya ka sa magiging masaya. Salamat po Panginoon sa kaligayahan. Salamat po sa buhay. Hallelujah. Salamat. Di ba? Sabi mo palagi sa Panginoon. Amen! Hallelujah. Ay po. Ay kapag hindi ka mapasalamat sa Panginoon,
pa rin, wala talaga. Di ba? Gusto mo mabuhay? Mag-response ka sa butihan ng Panginoon. Sabi, thank you Lord! Hallelujah! Sabi, thank you Lord! Sa buhay! Gagaling ka. Ito po mga kapatid. Kapag nagpasalamat sa pagsigaw na, Lord, salamat sa buhay. Gagaling ka. Receive it. I declare that you will be healed completely. Yun po. Hallelujah. Yun po. Gusto mo ng Panginoon. Oh. In Revelation chapter 3, verse 16 and 17. They said, hallelujah. So then, because thou art lukewarm, kahit ikaw ay wala kang kailang, kwento ka lang dyan, para kang tuod dyan, pato na hindi ka kumikilos, malamig ka, pasang muso, ng pusa, malamig. Ano sabi na? Hindi ka malamig? Hindi mainit? Ano sabi niya? Isusuka ka sa bunganga ng Diyos. Isusuka ka. Ano sabi diyan? Because thou say, I am rich. Ako'y mayaman na. I am rich good. Ako'y marami ng kagamitan. I have of nothing. Wala na akong kailangan. I have need nothing. Hindi ko na kailangan yan sila. Sila yung pupuri kasi kailangan nila yun. Ako okay na. So, basta pinako ito. Sa palagay mo lang yan. Okay ka na. Oh, sabi niya, knowest thou that thou art rich? Hindi mo na naman na ikaw kakabag-kabag. Amis ka na mo, miserable mo buhay mo. At ikaw ay mahirap pala. At ikaw ay bulag na. At ikaw kubad na. Marami nagmamalaki na okay na siya buhay niya. Hindi niya alam. Miserable na buhay niya. Kakabag-kabag ang buhay niya. Bulag na. At bukas ng araw, mamatay na. Yun po. Kaya ang batas ng buhay at batas ng kamatayan sa bibig sa salita ng Panginoon na namnamin mo upang ikaw mabuhay. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Upang ikaw mabuhay. Para tayo mabuhay, anong gagawin natin sa salita ng Panginoon? In Revelation chapter 3 verse 5 and 19 and 20 said, lagi po nagpapayo ang salita ng Panginoon. He that overcometh ang magtatagumpay, the same shall be clothed in white raiment. Kapag ikaw magtatagumpay sa buhay mo, dadamitan ka ng Panginoon ng puting damit. Sabi mo, dadamitan ako ng Diyos ng puting damit. Hindi! Dadamitan ako ng Diyos ng itim na damit. Alam niyo po, ang puting damit ay buhayan. Ang damit na itim, patayan. Kaya kapag magsuot ka palagi ng itim na damit, bukas makarawan, manigas ka na. Kasi itim yan. Grabe naman si Pastor. Tingnan sa kanilang kasulatan. Ang lahat na simbolo ng dark at itim, kamatayan yan. Kapag lahat na susuot ng itim, gusto mo na mamatay. Gusto mo na mabuhay? O gusto mo mamatay na? Sige, gusto ka pala ng itim. Para kang kukulang, para kasi Mr. Kamatayan, si Mr. Kamatayan, ay na! Pakarigin na kita! Gusto mo ko! Magkasama kita! O! Sabi ka yan! Ng kamatayan. Di ba? Kaya marami kayo sa akin. Gusto! Sobra ka ng pastor. Sobra kang dogmatic niya na hindi mo gusto ka ng pwede naman yun eh. Iligan ko yan. Oo nga, iligan ko ng kamatayan, di ba? Iligan ko ng kamatayan. Iligan ko rin ang buhay. Di ba? Uri ng Panginoon. Sabi gusto mo. Hindi ko i-focus ha. Hindi ko i-basta. Pinaalalahanan ko yan. Pinapayuhan ko lang kayo para sa ating buhay at kamatayan. Gusto mo ba kamatayan? Sige, gusto ko! Gusto ko yan eh! Di ba? Gusto mo buhay? Sige, gusto mo rin yan. Yan. Ha? Hallelujah! Purihin mo na ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Yan po. What's up dyan? I will not blot out his name out of the book of life. Hindi ko alisin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. And I will confess his name before my Father, before his angel. So kapag tayo magwawagi, sabihin ng Diyos sa atin, thou good and faithful servant, enter into my kingdom. Kaya ganda ka sa sabihin, papasok ka sa aking kaharian, matapat na lingkod ko, at mabuti, masunurin.
mabuti ka kung masunurin, matapat. Masabi mo, minsan lang, kung minsan hindi ka sa ulo. Di ba? Kaya ganun po ang tao eh. Gusto natin ang buhay na walang gana sa atin po ang pagkapasya. Hallelujah, amen. Praise the Lord, hallelujah, amen. Ang sabi po, sa Revelation of the 3:19, whereas me I have loved, I rebuke, I sustain. Be zealous therefore, I repent. Ang aking minamahal ay sinasaway, pinaparusahan, maging masigasig ka, at magsisisi. Ibig sabihin, kapag mahal ka ng Diyos, pinaparusahan ka ng Diyos. Kapag mahal ka ng Diyos, pinapalo ka niya. Kapag mahal ka ng Diyos, sinasaway ka niya. Kaya kapag sinasaway ka, sana sabihin, thank you Lord. Kapag pinapalo ka, thank you Lord. Kapag pinapalo ka, thank you Lord. Diba? Huwag kang magalit, huwag kang maasal. Salamat po, Panginoon. Buhay ko yan. Para mabubuhay ako. Para sinasaway ka, pinapalo ka, at dinisiplina ka, para mabubuhay ka. Pero kapag hindi ka makinig sa palo, hindi ka tatanggap sa mga disiplina, mamatay ka talaga. Kaya mga anak na pag-disiplina, mabuhay yan, magandang buhay niya. Pero mga anak na hindi na pag-disiplina, bukas ng palo, masagasaan doon. Kung hindi masagasaan, nasa kulungan, kung hindi sa kulungan, sa cemetery, o hindi sa kulungan sa hospital. Mabuhay sa hospital lang. Salit lang may mga anak niya na hindi naghihirap tuloy. Magulang niya na maghihirap tuloy. Mabuti kung mamatay ka agad. Nagtitililo pa, nagkasususan pa. Di ba? Kaya kailangan natin magiging matulog na. Kinakailangan maging masunuran tayo sa Panginoon. Maging matapat tayo sa Panginoon. Ang Diyos ay kumatok sa niya. Behold, I knock at the door. If anyone hear my voice and open the door, I will come into him, and I will sup with him, and he will be with me. Hallelujah. At siya ay kasama ko. Kaya nga, ang Diyos ay kumakatok. Ang hallelujah, ating Ama sa langit kumakatok. Ang Panginoon kumakatok. Ang salita ng Panginoon kumakatok. Hallelujah. Ang Espiritu ng Panginoon kumakatok. Hallelujah. Kinakatok ang puso mo. Kinakatok ang isip mo. Hallelujah. Magbago ka na. Magpapasya ka na. Sundin mo ang buhay. Hindi ka na kaya. Sana gusto mo buhay mo ka na kaya. Diba? Kung gusto natin ang buhay, sundin natin ang salita ng Panginoon. It is all life. Kung gusto natin ang kamakayan, sundin mo gusto mo. Sundin mo ang gusto mo. Bukas makalawa, nandun ka na sa bawal. Ito. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya nga sabi mo sa sarili sa katawan, hoy, katawan ko, huwag kang masunod dahil mamatay ka na. Gusto ko mabuhay pa. Sabi mo, gusto ko mabuhay pa. Masarap mabuhay. Eh, di ba? Gusto mo maging masarap na buhay, sundin mo ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya hindi lahat may masarap, mabuti sa katawan. Di ba? Kaya lahat po ang mga alitutunin ng Panginoon, nandiyan po sa mga kasulatan. Tungkol sa pagkain, nandiyan po. Hello? Ang pagkain nandiyan rin. Sabi ng Panginoon, para ka mabuhay, kumain ka ng malinis na pagkain. Kung gusto mo matay, kumain ka ng maruming pagkain. Patay ka ng bakit. Yan, sa Leviticus, chapter 11. Deuteronomy chapter 14, chapter 12. Yan po. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya kailangan sundin mo. Kaya, gusto mo mabuhay? Sundin mo ang salita ng Panginoon. Di ba? Amen. Palakpan natin ang ating Panginoon. Sundin mo ang salita ng Panginoon. Para mabuhay ka. Hallelujah! 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 Yan ang gusto ko ng Panginoon. Kaya nga ang mga pagkain malinis, nandiyan po sa salita ng Panginoon. Deuteronomy chapter 12 at Leviticus chapter 11 na yan pagkain na malinis at pagkain marmi. Kaya nga, marami pong inatang sa puso ang malimit na inatang sa puso kasi nilabag ang utos ng Panginoon. Gusto niya mabuhay. Ay gusto niya mamatay. Hindi po pwede makasama ang buhay kamatayan. Di ba?
Hello? Hindi po pwede magsama ang buhay at kamatayan. Kaya naliwalay ka ito. Wala na dito pa. Kapsyon natin. Naliwalay talaga yun. Kaya sinabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, be not equally yoked together with unbeliever. Sabi mo, huwag ka makipamakot sa hindi manampalataya. Huwag ka makisama sa hindi manampalataya. Kapag makisama ka sa hindi manampalataya, kamatayan ang kainanatan mo. Marami po sabi na kung silang tungkayan sila naka-happy-happy, pinahigit pala ng droga, hindi na kaya namatay. Kasi siya pinainom ng ecstasy. Patay talaga siya. Kasi yung satanas talaga, patay ko talaga yung satanas. Bahal gayahin ka niya, pero hanggang maligas ka na. Hindi po. Kaya huwag kang iwanan. Sabi sa susunod na talaga, sabi niya sa kanya, hindi pwede magkasamang dilim at liwanag. It cannot be going together the light and the darkness. It will not going together the devil and God. Hiwalay talaga. Hiniwalay ng Panginoon. Kaya kailangan tayo humiwalay. Sabi mo kinakailangan tayo humiwalay. Para kang mabubuhay. Di ba? Huwag kang sa mga doon. Alala ko yung inaanak kami dito, sabi niya, kailangan makubra ng taro. Kaya meron tayong isip dito gawin. Bakit pwede naman yung gagawin ng araw? Bakit gabi? Pwede magagawa ng thesis ng gabi? Pwede naman araw? Ano sinabi ng banal na kasulatan? Sa Judges 9 verse 4, work one in this day with night talent mo mag-amor habang buhay, habang araw, gawin mo habang madilim na hindi mo na magawa. Di ba? Kaya kapag makanya na ginagawa mo ang gabi, kaya ginawa na tayo ng araw para gagawin ang trabaho sa araw. Diba? Para para ng Panginoon. Eh, may bako rin na ng Panginoon. Yan pa ito yung sabi ko sa nila mabuhay. Di ba? Eh, gusto ko ng Panginoon mabuhay ko tayo. Kaya, sundin natin ang salita ng Panginoon para tayo mabuhay. Amen ba? Sundin natin ang salita ng Panginoon para tayo mabuhay. Puritan ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God, salamat po sa kapayo ng Panginoon. Hindi ko payo yan. Payo ng Panginoon yan. Ginamit na ako ng Panginoon maging out-mouth lang. Salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng pastor na kapaalala sa atin. Jeremiah chapter 2 verse 15. I will give you pastor according to my heart. We shall feed you with knowledge and understanding. Kaya magpasalamat kasi kayo may pastor na kapaalala sa inyo. Nagpapakain sa inyo. Pagpin nyo sa pastor mo na mga malakas pa. Umilaklak ka ng Panginoon. Pinapipin nyo sa pastor mo. Abutin na kasi na lang. Hindi na magalitan. Pinapakailaman ka. Hindi ba? Hindi may palakala ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Mahal mo ba Diyos? Mahal niyo si pastor mga kapatid. Dahil mahal mo ang pastor, mahal mo na yung Diyos dahil ibinigay ng Diyos yan para sa inyo. Kaya kamilitin natin ang mga salita ng Panginoon. Di ba eh? Nandiyan pa ba? Nandiyan ba kayo? Gusto niyo ba? Saan ang tala? Oo. Conclusion na lang. Patapusin natin ito. Ano sinabi niya? I call heaven and earth. Tinatawagan mo ng langit. Tinatawagan mo ng lupa. Kung tinatawagan pa ng langit at tinatawagan ng lupa. Hello? Tinatawagan ng langit. Tinatawagan ng lupa. To record this day against you. Upang magsulat, magtala laban sa iyo. May laban pala ng langit at lupa sa atin. Ano? May laban para sa atin ang langit at lupa kaya magkalaban ng langit at lupa. Di ba? Ano? And I set before you life and death. Naglagay ako sa inyo buhay at kamatayan. Gusto mo ang buhay at kamatayan? At sabi niya, I will send you blessing or curse kung tayo ka na. Therefore, choose life that both of you and your family, your seed, may live upang ikaw at ang iyong pamilya mabuhay. Kaya may laban ang Diyos sa atin. Saan ang gusto mo, langit o lupa?
Tanungin mo ngayon ang sarili mo, langit o lupa? Ang lupa ay kamatayan. Ang langit ay buhay. Napakalayo ang langit. Ang lupa ay naapakan ko. Bakit naapakan mo? Tinatawagan ka ng lupa. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Magkasama na tayo. Di ba? Ang sinabi ng Ecclesiastes 12 verse 7. When the dust returned to the earth as it was, and the spirit returned to God who gave it. At ang lupa babalik sa lupa, na sa lupa. At ang espiritu babalik sa Diyos na nagbigay nito. Dahil ang espiritu na napupuri sa Panginoon. Kapag nagpupuri ka sa Diyos, babalik ka sa Diyos, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kapag ikaw ay makalupa, makamundo, patay kang bata ka talaga. Tanungin mo kayo sa sarili mo, makamundo ka ba o makalangit? Kapag makalangit ka, buhay yan. Kung makalupa, bukas makalawa, kukunin ka na ng lupa. Hello, tayo po tayo. Hallelujah, hallelujah. I hope meron tayong aral ngayon. Kapag umuwi tayo, ay paaral mo sa iyong mga anak na wala rito. Kapag narito, isa bubuhay mo, isa sa buhay mo mga aral nito. Paano kayo mabubuhay? Hello, gusto mo buhay? Tanggapin mo ang aral ng Panginoon. At tayo lumapit sa Panginoon. At sabihin natin, Lord, I want to live. I want to have eternal life. Hallelujah, patawarin mo ako, Panginoon, na nung nakaraan ay naging makalupa ako. Nung nakaraan ay naging makamundo ako. Nung nakaraan ay naging nakisalayaw ako. Nung nakaraan ay sumusunod ako sa layaw ko sa mga kasalanan ng buhay na ito. Ngayon po, Panginoon, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Pagsisihan ko ang iyong ang aking mga kasalanan po, Panginoon. Salamat po sa iyong mga saway. Salamat po sa iyong mga palaala. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkakit sa akin, Panginoon. Ngayon, hallelujah, naririto po ako, Panginoon. Tanggapin mo ang aking puso. Hallelujah, ang aking kaluluwa na magpupuri sa iyo, manalangin sa iyo. Punuin mo ako, Panginoon, ng Espiritu Santo. Bibigyan mo pa, Panginoon, ng mahabang buhay. Hindi lang mahabang buhay, buhay na walang hanggan. Let us come to the throne of grace. Tayo lumapit sa Panginoon. Lakas manalangin sa Panginoon. Hallelujah, sabi mo, Lord. Here I am, Lord. Hallelujah. Patawarin mo ako, Panginoon. Hallelujah. Here I am, Lord. Bigyan mo ako ng buhay, Panginoon, hindi ka mataya. Here I am, Lord. Pagalingin mo ako. Here I am, Lord. Hallelujah. Bigyan mo po, Panginoon, sa ginawa ang buhay po, Panginoon, Lord. Pagalingin mo ako, Panginoon. Gusto ko buhay na kasiyasiyan ganap. Ayaw ko ng kamatayan. Ayaw ko ng karamdaman. Ayaw ko ng kasirahan. Ayaw ko ng kasalat sa buhay. Gusto ko ang buhay po, Panginoon, na kasiyasiyan ganap. Kaya sa kalabalaya, sa kiyaya, sa kalabalaya. Salamat po, Panginoon. Sa kalabalaya. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ikaw lamang makabigay sa kanilang buhay. Ikaw lamang makabigay sa kanilang buhay, Panginoon, maging masunurin. Upang hindi mamatay, maging masunurin sa iyo. Ay, sa kalabalaya, sa kiyaya. Upang Panginoon, magkaroon ng buhay, maging masunurin sa iyo po, Panginoon, Lord. Here I am, Lord. Hallelujah. Fill me your life. Here I am, Lord. Hallelujah. I want to live with you, Lord. That my life will be satisfied. Hallelujah. In the presence of God. In the goodness of God. Hallelujah. In the goodness of God. In the presence of God. Salamat po, Panginoon, Lord. Yes, sa kalabalaya, sa kiyaya, sa kalabalaya, sa kaya, sa kiyaya, sa hallelujah. Purihin ang iyong pangalan po, Panginoon, Lord. Dakilain ang iyong pangalan. Nandiyan ka, Panginoon, Lord. Niligtas mo kami. Nandiyan ka po, Panginoon. Nakapatawad sa akin mga kasalanan. Nandiyan ka po, Panginoon. Magbago sa akin buhay po, Panginoon. Lord, change my life. Kung paano binago mo ang paro-paro. Mula sa kanyang pag-aod, naging paro-paro. Ang buhay ko, ang buhay niya, buhay ng bawat isa, ay baguhin mo, Panginoon. Change our life to be like you, Lord. Change my life to be like you, O God. Hallelujah, hallelujah. Sabi mo, Lord, change my life. Forgive my sin. Use me, Lord. Use me, Lord. Hallelujah.
Hindi ka masaya kapag hindi ka magdala ng kaluluwa. Hindi ka masaya kapag hindi ka magdala ng kaluluwa. Hindi ka mabubuhay kapag hindi ka magdala ng kaluluwa. You will not be satisfied, kaibigan. Kailangan mo magdala ng kaluluwa para mabuhay. You will be like a tree of life if you will win soul. Because of Christ, Yasakal, Malayasakal. Ngayon, commitment natin. Hallelujah, today. Sabihin mo today, Lord, I will win one and bring one and keep one. Kapag inakay mo sila, kapag inakay mo sila, dalhin mo sila, at sila'y kalinahin mo, alagaan mo, hindi mo pabayaan. Yes, Kiyaya Sakala, Malaya Sakaya, Sakiyaya. Salamat po, Panginoon, Lord, salamat po sa iyong pagmamahal po, Panginoon. Salamat po sa iyong pagkalikaw sa aming buhay po, Panginoon, Lord. Are you there to help me, Lord, to change my life, to change the life po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Bless po, Panginoon, Lord, ang kalulungin po, Panginoon, Lord. Ayas, sakala, malaya, sakiya. Malaya, sakaya, sakiya. Ayas, sakala, malaya, Lord. Bless ang kalulungin po, Panginoon, Lord. Let the Holy Spirit flow in the life. Yes, sikiya, ayas, sakala, malaya, sakaya. Lord, hallelujah. Change the life of Panginoon, hallelujah po, Panginoon, Lord. To be useful in your vineyard po, Panginoon, to win soul, hallelujah. Because of Christ, win one, get one. Hallelujah, win one, bring one, get one, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sige, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Because of Christ's sake. Because of Christ's sake, hallelujah. Because of Christ's sake, hallelujah. Lord, gamitin mo po, Panginoon, Lord, sa pagdinig ko in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. Gamitin po, Panginoon, sa pagdinig, Panginoon, Lord, hallelujah. El Jesus, Panginoon, Lord. Hallelujah. Gamitin mo po, Panginoon, Lord, hallelujah. Sa pagdinig po, Panginoon, Lord. Jairus po, Panginoon, Lord, hallelujah. Gamitin po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Si Rimar po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. I pray po, Panginoon, Lord, hallelujah, Lord. Mga kalulungin po, Lord, si Dr. po, Panginoon, Lord. Kano ang mga suliran niya po, Panginoon, baguhin mo siya. Change his life po, Panginoon, Lord. Lord, hallelujah, forgive. Panginoon, hallelujah, his sin po, Panginoon, Lord. Make him to be your disciples, hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. Sige, hallelujah. Let us commitment to the Lord. We have a commitment to the Lord. What is your commitment? Hallelujah! Hallelujah! Win one, bring one, and keep one. It is our commitment to the Lord. Win souls for Christ's sake. Because of the soul, hallelujah. Because of the soul. Because of the soul, hallelujah. Because of the soul, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Because of the soul, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. Win one, hallelujah. Bring one and give one in Jesus' name. Amen.